Ayan, praise the Lord sa umagang ito. Ayan, bago po tayo umupo, syempre mag-deklara po muna tayo mga kapatid. Ayan, let us declare this. Sige po, 1, 2, 3, go. I declare that I am super blessed and highly favored. The Prince of Shalom is upon me. There is an anointing of ease on my life. His yoke is easy and his burden is light. God is going before me, making crooked places straight. I will be in the right place at the right time with the right people. Everything is under the authority of my Almighty God. I declare that I am a child of the Most High God. I deserve the very best because of Jesus Christ. That is why I will ask God for great things in my life. I will pray bold prayers and expect big and believe big. This is my year of full blast. These are all my declarations in Jesus Christ's name. Amen. Ayan. Pwede ba? Yan, sa inyo pong pag-upo. So yan, sabihan nyo nga po yung inyong katabi, pinagpala ka talaga. Ayan, kaliwat kanan, harap, likod. Ayan, sabihin mo nga dyan, pinagpala talaga ang bawat isa sa atin. Amen? Ayan, talaga naman, di ba? Alam nyo, today, I believe God will do something in the lives of each and every one of us. Di ba? Kaya kagaya ng ating declaration, let us expect big from our big God. Diba? Let us desire big things from our big God. Amen? At syempre po, bago po tayo magtuloy-tuloy, atin po muna na i-recite ng sama-sama ang Luke chapter 4, verse 18 to 19. Ayan, sige nga po, titignan ko nga ang mga bawat isa ko talagang memorize na. Ayan, sige po, atin pong i-recite. 1, 2, 3, go! The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted and He has sent me to the brokenhearted and to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty to those who are oppressed and to proclaim the acceptable year of the Lord. Jesus Christ is my Lord. He is Christ the Rock. Ay, sabihin mo sa katabi mo, i-memorize mo yan. Okay, ayan. Ay, dapat, natin yan, let us memorize it by heart. Amen? Kasi Jesus Christ is our Lord. Diba? At kung paano na kumilos si Jesus Christ, diba? Kung paano kumilos si God sa pamamagitan ni Jesucristo, diba? Dito sa mundong ito, diba? I believe, diba? We have faith that we, as followers of Jesus Christ, we as children of God, diba? Gagamitin din tayo ng Diyos. Amen? Ang sabi nga ang pangako ni God sa Bible, we will do even greater things, diba? Ng mga ginawa ni Jesus ng kanyang ministry dito sa earth. Amen? You are... God has a great purpose for each and every one of us. Ayan. Kaya naman, mga kapatid, diba, dito sa Christ the Rock, ang ating theme for this year is Full Blast. Ayan. Sabihin mo nga po yung inyong katabi, itodo mo kapatid. Ayan. Sa mga kasama natin online, i-comment natin, itodo mo natin. Okay. This year, itodo natin. Amen, church? Itodo natin para sa ating Diyos. Kasi si God, I believe, iba, totodo rin ang Diyos sa buhay mo. Iba, totodo rin ang Diyos sa Christ the Rock. Pero ang tanong, gaano ba katodo ang church? Diba? Gaano ba katodo yung katabi mo? Diba? Alam niyo po, praise the Lord, dahil kitang-kita naman natin, 'di ba, living by example ang ating mga bishop, diba, ang ating bishop, Todd at Revsel, 'di ba? Grabe, todo rin sila talaga sa paglilingkod, 'di ba? Kung saan sila tawagin ng Diyos, 'di ba? Talagang todo, go kung go.
Diba? Tawagin sa gantong lugar, sige, go. Diba? Ipadala sa ganito, go. Diba? Si God, merong direction si God. Sige, tuloy tayo sa direction ng Diyos kahit anong mangyari. Kung anong pinapagawa ni God, gagawin natin. Diba? Kaya naman mga kapatid, diba, sama-sama tayo this year, diba, 2024. Diba? Yes, this is our theme, full blast, totodo tayo. Pero, diba, itong year of full blast, itong 2024, simula lang. Amen? Diba? Simula lang to ng ating pagtodo para sa Diyos. Okay? And praise the Lord, dahil ang ating pong man and woman of God, sina Bishop Anthony at sila Rebsel, ayan, nakasama natin online. Ayan, nandyan po sila sa live stream. Because currently, sila po ngayon ay nasa Japan. Ayan, praise the Lord. Dahil po sila po ay tinawag dyan upang ministry po yan sa mga churches po dyan sa Japan. And I believe nasa Tokyo sila. Ayan, and then they will, nandun po sila for 2 weeks. Ayan, so I believe pupunta rin sila sa mga iba't ibang lugar din, ayan, around Japan. Kaya isama po natin sila sa panalangin. Yan, yung protection ng Diyos, divine health for them, and of course, the anointing, diba? At ang pagkilos ng Holy Spirit sa pamamagitan ng kanilang buhay sa mga taong may ministeryohan po nila. Ayan, praise the Lord for our Bishop Todd and Rev Sel. And they are together with Bishop Ted and Reverend Lily. Ayan, with the Malangyan family. Ayan, magkakasama po sila dyan. Ayan, na nagmi-ministry po sa Japan ngayon. Nagmi-mission. So, praise the Lord. And then ngayon po, yan, ako po ang naatasan upang ibigay, yan, ipahayag ang mensahe ng Diyos para po sa atin ngayong umaga na ito. Ayan, alam niyo po ang team po natin for this month, Full Blast in Soul Winning. Diba? Alam nyo, napaka-importante po ng soul winning. Amen? Diba? Napaka-importante po niyan. Yung gospel. Kasi si Jesus Christ, grabe, tumodo si Jesus Christ for the gospel. Diba? Talagang binigay ni Jesus Christ, diba, ang lahat, ayan, para sa gospel. Alam niyo po, si Jesus Christ, when He died, diba, He sacrificed His life, He died, and then after 3 days, diba? He rose from the dead. Nabuhay muli ang ating Panginoon. Amen? Nabuhay muli ang Diyos. Diba? Si Jesus Christ, hindi lang namatay para sa'yo, pero siya ay muling nabuhay para sa bawat isa sa atin. Diba? And tayo po ay tutungo sa salita ng Diyos sa Book of Acts chapter 1, and verse 6 to 9 ng ating pong babasahin. So ito na po ay after na ng resurrection. Yan, so ngayon, 'di ba? Kakatapos lang nag-celebrate tayo ng Holy Week, 'di ba? Nagkaroon tayo Resurrection Sunday. Ayan, so after ilang days, ayan, ito na po ang nangyari. Ayan, so basahin po natin 'yan. Sabi po rito, so si Jesus Christ nabuhay muli at nagpakita po siya sa mga disciples. Okay, and then kausap niyo yung mga disciples dito sa verse 6, ang sabi po, therefore, when they had come together, yan, they asked Him, ayan, tinanong ng mga disciples si Jesus Christ, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel? Nung nagkita-kita na ang mga disciples, nagkaroon sila ng grand reunion, diba, nagsama-sama sila together with Jesus after the resurrection. Yung mga disciple, ang question, ito yung bumabagabag sa isipan ng mga disciples nung nabalitaan nila na nabuhay muli si Jesucristo. Diba? Ito na yung parang linulok forward nila. Na ito na yung hinihintay nila, ito yung ine-expect nila. Diba? Hinahanda na nila yung sarili nila for this. Diba? Kaya ito yung unang-unang tinanong nila kay Jesus Christ nung nagkita-kita na sila. Sabi rito, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel? Diba? Sabi na, alam nyo, Lord, diba? Israel, chosen people mo. Diba? Tapos, nandito kami, diba, sinasakop ng Roman government. Diba? Marami yung mga na-abuse. Diba? Dito, yung corruption sa Israel. Ba ngayon, Panginoon, diba? Ikaw ay nabuhay muli. Pinatunayan mo na ikaw ay Diyos. Yan, ikaw ang Messiah. Lord, diba?
iaano mo na ba, ire-restore mo na ba ulit ang Israel? Diba? Iaangat mo na ba ulit ang Israel? Diba? Pagyayamanin mo bang muli ang Israel? Diba? Ang kingdom ng Israel. Ito na ba yun, Lord? Diba? Papakita nyo na sa iba't ibang bansa. Diba? Na ikaw ay matagumpay. Diba? Na ikaw, na pinili mo ang Israel. This is it, Lord. Diba? Yun yung mga disciples, diba? As Israelites, as Jews. Ito na yung tanong nila, ito na yung linolook forward nila. And then verse 7, ano yung tugon ni Jesus Christ? And He said to them, "It is not for you to know times or seasons which the Father has put in His own authority." Sabi ni Jesus Christ, wait lang, may mas mahalagang bagay. Diba? Merong mas mahalagang bagay kung bakit ako nandito. Kung bakit ako nabuhay muli. Diba? Bakit ko kayo kaharap ngayon at kausap ngayon? Pagdating po ng verse 8, anong sabi ni Jesus? Diba? Instead of worrying about that, instead of thinking about that, ang sabi ni Jesus, "But you shall receive power when the Holy Spirit come upon you. And you shall be witnesses to me in Jerusalem, in all Judea, and in Samaria, and to the end of the earth." Diba? Sabi ni Jesus Christ, ang dami-dami niyong gustong mangyari. Diba? Gusto niyong ipaglaban. Diba? Ang dami niyong gustong patunayan. Diba, mga Israel? Pero there is more important than that. Diba? Ito yung verse 8. Diba? And after saying these words, ang sabi sa verse 9, after He said this, He was taken up before their very eyes, and the cloud hid Him from their sight. Can you imagine? Diba, kausap nila si Jesus Christ, diba? Tapos pinatigil siya, sabi niya, stop. Diba, sabi ni Jesus, ito ang mas mahalaga, you will receive power, you will be my witnesses in Jerusalem, in Samaria, and to the ends of the earth. And then si Jesus Christ, umangat na at nawala na siya. Diba? Para, hindi na binigyan ni Lord ng chance na magsalita yung mga disciples. Diba? Wala nang time para makareact yung mga disciples. Kundi tanggapin na lang itong command na to ni God, itong words ni Jesus Christ. Kasi nawala na si Jesus Christ. Nag-ascend na siya sa heaven. Diba? Bumalik na siya, diba, sa Father. Alam niyo po, sila Bishop Ton and si Rebsel, nung Tuesday po sila umalis. Tuesday sila umalis pa Japan. And ako po ay kasama na naghatid sa kanila sa airport. Nung nasa bahay pa lang, nag-aayos sila ng gamit. Yan, bigla akong tinawag ni Rebsel. Sabi Rebsel, itong pouch na to, wag mo tong kakalimutan. Okay? Ito yung pamasahe ng mga magpe-prayer night. Binilin sa akin bago umalis ng bahay. Ilalagay ko to dito, isasabit ko dito. Sa pintuan pa, para daw hindi ko malimutan. Tapos naghatid na kami, bumiyahin na kami. Diba nung nandun na sa airport, binaba na yung mga gamit, ganyan, pinicturean ko pa sila sa may labas ng airport. Tapos nung paalis na ako, si Rebsel, wag mong kakalimutan yung pouch. Grabe, mahal na mahal kayo ni Rebsel. Wag mong kalimutan yung pouch sa prayer night. Wag mo kakalimutan yan. Bigyan ng pamasahe yung mga aatid ng prayer night pa uwi. Alam nyo, naisip ko nga di ba kapag ang isang tao ay aalis na or mawawala na, yung huli nila, yung sasabihin nilang huli, yun yung importante. Diba? Kaya alam nyo, grabe pinagpala talaga Christ the Rock. Diba? Mahal na mahal tayo ni Rebsel. Ayan, ayaw niya talaga kayo ay gumastos ng pamasahe. Ayan, talagang kabilin-bilinan yan, diba, ni Reb. Ayan. And dito, diba, si Jesus, parang ganun. Diba, paalis na si Jesus, pa-ascend na si Jesus, and meron siyang bilin na importante. Diba? Itong bilin na ito, diba, very, very important. Diba ganun yun bago umalis? Diba? Yung mga bilin, yan yung pinaka-importante. Diba? And yung Acts chapter 1 verse 8, alam niyo po ba,
Kasi ang buhay ni Jesus sa Bible, diba, nakatala ang kanyang ministry dito sa earth, diba, nung siya ay naging tao, Matthew, Mark, Luke, and John. Diba? Diyan mo mababasa yung ministry ni Jesus, yung naging buhay ni Jesus Christ dito sa earth. Diba? After nyan, Matthew, Mark, Luke, John, Acts. Ito na yung Acts. Ito na yung last na talata, diba, ng kanyang ministry dito sa earth. Diba? And Acts chapter 1 verse 8 represents the last known words of Jesus during His earthly ministry. Diba? Ito na yung last words, diba, na known, na nakatala sa Bible. Kasi after niyang Acts 1:8, sunod-sunod na yan. Yan na yung early church na yan. Diba? Diyan na nag-start na yung mga church, yung mga apostles na. Diba? Yung, yung ministry na ng mga apostles na tinuloy nila yung ministry ni Jesus Christ. So, itong Acts chapter 1 verse 8, very important po yan. Diba? Kasi yan yung salita ni Jesus bago siya umangat. Diba? Bago siya mag-ascend, diba, sa heaven. Diba? Alam niyo po, yan, Jesus Christ's last words must be our first priority. Diba? Yung mga last words na ito ni Jesus Christ, it should be our first priority. Diba? Jesus Christ's last command must be our first concern. Kasi yan yung importante. Yan talaga yung laman ng puso ni Jesus. Yan talaga yung very reason, yung very purpose, kung bakit naging tao si Jesus. Diba? Yung huling habili niya, yung kanyang last command, yung kanyang last words. Kaya dapat, as believers, diba, as followers of Jesus Christ, na as we continue the ministry of Jesus Christ, this should be our first priority. This should be our first concern. And what is that? Diba? Acts chapter 6 verse 8. Ang sabi ni Jesus Christ, you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me. That is the command of God before going back to the Father. Before ascending to heaven, you shall be witnesses to me. Tayo daw, diba, mga disciples ni Jesus Christ, followers of Jesus Christ, we will be His witnesses. Sabihan mo nga yung katabi, witness ka pala. Diba? Witness yan. Diba? Kaya ang title ng ating topic for today is I Witness. Parang yan, merong documentary. Diba? I Witness. Yan. So tayo, diba? Christ the Rock, diba? Ikaw, bawat isa na nakaupo sa atin ngayon, diba? I Witness. So, magiging witness tayo. Okay? Para kay Jesus. Kasi yan ang command ni Jesus. Yan ang huling habilin ni Jesus para sa atin. Diba? Sa pagpapatuloy natin nung kanyang sinimulan na ministry dito sa earth. Pag sinabi natin witness, ano ba ibig sabihin ng witness? A witness has personal knowledge and experience of a person, place, thing, or event, and is prepared to tell of all that they saw, heard, and experienced. Diba? Yan pala yung witness. Naalala ko nga, kagabi, yan kung na-miss nyo po, yan ang nag-preach dito, si Brother Joshua. At nakakatuwa yung na-share niya nga about witness din. Diba? Para raw yung sa korte. Diba? Pag may trial, diba? Mayroong mga darating na na witness. Diba? And itong mga witness na to, meron silang, kagaya ng sinabi dyan, personal knowledge and experience, diba? Na magpapatunay ng katotohanan, diba? Na magbubukas ng isip, diba? Para kung ano ba yung totoo. But they have the personal knowledge and experience. And not just that, but prepared, ready to tell it, to share it. Bayaan pala ang
witness. Sabihan mo nga yung katabi mo, you are a witness. Yes, as a believer, as a Christian, you are a witness. Diba? Sabi nga ni Joshua diba, hindi naman tayo hindi ka attorney. Diba? Hindi mo kailangan mag-depend. Hindi mo kailangan i-depend yung sarili mo. Diba? Na makipag-argue ka sa mga tao. Ito yung totoo, hindi ito. No, you don't have to depend. You're not an attorney. You are a witness. You just have to share. You just have to speak. You just have to tell. You just have to preach what you know, what you experience from God. But you are not a prosecutor. Diba? You don't accuse. Diba? Yan nakakalungkot. Ang daming Christian, daming churches, puro accusation. Ang daming maling nakikita. Diba? Sa kapwa Kristiyano. Sa church, ang daming nakikita, ang daming accusation, ba't ganito, ba't ganyan, hindi dapat ganito, hindi. Kapatid, you're not a prosecutor. Be a witness. You are not a judge. Sabi nga yan, kaya huwag kang maging judge. Huwag kang man-judge ng kapwa mo. Diba? Huwag kang man-judge, huwag kang magsalita ng mga bagay na wala ka namang, hindi naman sigurado, wala namang katotohanan. Diba? Don't be a judge because you are a witness. Sabihan mo nga ulit yung katabi mo, you are a witness. Yes, you and I are witness for Christ. Diba? Kaya we will testify about Christ. We will share who Christ is. But we will preach what Christ has done. Hindi mo wala kang kailangan patunayan. Wala kang kailangan, diba, na i-evaluate. Diba? Ang kailangan mo lang to give your testimony about Christ. Diba? Believers, Christian, church, but we are witnesses to Jesus Christ. Diba? Because we have a personal knowledge about Him. But we experience His love. But we receive His mercy. But we are saved by His grace. Kaya tayo, dapat wag kang mananahimik. Wag kang mananahimik. Pero be a witness. Testify what Jesus Christ has done in your life. What you have received, what you have experienced through Jesus Christ. Napaka-importante po niyan. Alam niyo po sa 10 Commandments, isa po sa 10 Commandments, ang sabi na Exodus chapter 20 verse 16, you must not testify falsely against your neighbor. That is one of the 10 Commandments. Napakahalaga niyan, kapatid. Di ba 10 Commandments yan? Dapat daw wag tayong magbibigay ng mali, walang katotohanan. Di ba? Against our neighbor. If giving a testimony that is not true, that is false, that is fake, is a sin, because that is on the 10 Commandments, diba? Ang pagbibigay pala ng mga maling impormasyon, diba? Ng mga walang kasiguraduhan na bagay against other people is a sin, then, this is it, not testifying the truth is also a sin. Diba? Yung pagsasalita mo ng hindi katotohanan ay kasalanan. At ganun din, ang hindi mo pagsasalita ng katotohanan ay isang kasalanan. But we need to testify. Nabasa ko nga rin ang witness pala, diba? Kapag siya, ang isang witness sa korte, biglang ayaw niyang magsalita. Diba? Ayaw niya. Diba? Ayaw niyang mag-witness, ayaw niyang magbigay ng mga, ng nakita niya, ng nalalaman niya. Pwede pala siyang kasuhan. Diba? Pag ayaw niya mag-witness, pwede siyang makasuhan. Diba? Kasi, hindi tama yun. Diba? Mamali yun. How much more tayo, kapatid? Diba? Kaya sa Panginoon, ang hindi pag-witness, ang hindi pag-testify ng truth about Jesus Christ, about what He has done, about the good news, about the gospel, it is a sin. Kasalanan. Diba? Kaya nga si Jesus Christ, yan yung kahabilin ni Jesus Christ Diba? Ito yung paalala ni Jesus. Diba? Bago siya umalis, you shall be witnesses to me.
You know, being a believer of Jesus Christ is more than just doing good or going to church. Diba, hindi sapat na mabuti kang tao. Diba, hindi sapat na mabait kang tao. Hindi sapat na mapagmahal kang tao. Masunurin, masipag, tapat. Diba? Or ikaw ay laging nandito sa simbahan, linggo, diba? Every Sunday na sa church ka. No, hindi yan sapat. Yes, those are important. But being a believer of Jesus Christ, being a Christian is more than that. It is also about being a witness. We need to speak. We need to testify. We need to share Jesus Christ. Diba? And being a witness is not easy, syempre. Diba? Maraming mga challenges, diba? Maraming mga pagsubok. Pero alam nyo, ang napakaganda dito sa kay Jesus Christ, diba? Dito sa ating Diyos. Diba? Sabi rito sa verse 8, you shall receive power. Wow. As you testify, diba? As you witness, diba? As you stand as a witness to Christ, there is power available for us. The Holy Spirit is with us. Sabihan mo nga yung katabi mo, the Holy Spirit is with you. Yeah. Diba? Ang kapangyarihan ng Diyos ay mararanasan mo dahil meron kang gagawin. Diba? Kung uupo ka lang dyan, linggo-linggo, diba? Kung mag-i-stream ka lang, linggo-linggo, hindi mo na kailangan ng kapangyarihan ng Diyos. Diba? Nakaupo ka lang naman eh. Diba? But for you to experience the power of God, the hand of God, kailangan mag-stand ka for Jesus Christ. Diba? You will experience the power of God because you have a role to play for the kingdom. Amen? You have a role to play for the kingdom. And you have a role to play in this world. For the kingdom at sa mundong ito, you have a role to play in human history. Gagamitin ka ng Diyos. Alam niyo yung mga disciples, diba, nung nandyan na si Jesus Christ, kasama na nila ulit si Jesus Christ, tapos si Jesus Christ, babalik na ulit sa Father, mag-a-ascend na siya sa heaven. Alam niyo, hindi niya sinama yung mga disciples. Magkakasama na sila. Pero hindi sinama ni Jesus, o tara na, punta na tayo, diba, sumama kayo sa akin, diba, mga tagasunod ko, gaya. Pero hindi eh. Ba, iniwan ni Jesus Christ yung mga disciples sa mundo kasi may gagawin sila for the kingdom. Amen? May gagawin sila sa mundo. Diba? Sa henerasyon nila, meron silang gagawin. Diba? In Acts 17 verse 6, ang sabi ron, the disciples, the church, they turned the world upside down. Diba? Iniwan sila ni Jesus Christ, nandyan sila, diba? Kasi may gagawin pa sila. They will turn the world upside down. At kapatid, ikaw ay nandito pa sa mundong ito kasi may gagawin kang matindi sa mundong ito. Amen? Kaya ka nandito. Kaya hindi ka pa sinama, wala ka pa doon. Kasi may gagawin ka pa dito. May layunin pa ang Diyos. May nais pa ang Diyos na gawin sa pamamagitan ng iyong buhay. Sabi rito, the Holy Spirit has come upon you. Yes, si Jesus Christ, nasa heaven, bumalik siya sa Father, but the Holy Spirit is with us. The Holy Spirit is with us. There is power. Diba? There is the anointing flowing in each and every one of us. Diba, alam niyo yung mga witnesses, diba, kapag nasa korte yan, diba, mag-witness sila sa isang trial, merong tinatawag pala, para na akong law student, merong tinatawag pala na Witness Protection, Security, and Benefit Program. Diba? Republic Act number 6981. Ano daw? Witness Protection, Security, and Benefit Program. Diba, kapag ang isang tao pala,
diba, handa siyang mag-witness sa isang krimen, diba, handa siyang mag-testify, meron siyang protection, meron siyang security, at meron siyang benefit na mararanasan at matatanggap. And ganun din tayo, mga kapatid. Diba, as witnesses of Jesus Christ, ang sabi rito, we have the power and the Holy Spirit is with us. We are protected, we are secured, and there are benefits, there are the blessing, there is the favor of God, there is the power of God available for each and every one of us as we witness for Jesus Christ. Amen? Amen. Kaya sabihan mo yung katabi mo nga ulit, you are a witness. Yes, you are a witness. Yan, sabi pa dito sa Acts chapter 1, pagdating ng verse 10, so si Jesus Christ na wala na siya, yan, they were looking intently up into the sky as he was going, when suddenly 2 men dressed in white stood beside them. Diba? Sabi rito sa verse 11, Men of Galilee, they said, why do you stand here looking into the sky? The same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way you have seen him go into heaven. You know, Jesus Christ will return. But Jesus Christ, he will return. He will come back. And that is his promise. Be a witness. Kasi babalik si Jesus. Kaya habang nandito tayo, let us give our best, let us be full blast. Sa pag-witness para kay Jesus. Kasi siya ay babalik. Ang Diyos, babalik siya. Ang ating Panginoon, siya ay babalik. And being a witness, ang iniwan na bilin ni Jesus sa atin, you shall be witnesses to me bago siya mag-ascend, bago siya umalis. And guess what? Kapag bumalik siya, pag bumalik si Jesus, ano ang una niyang itatanong sa'yo? Ano ang una niyang itatanong sa church? Paano ka naging witness? Paano mo tinestify ako sa pamilya mo? Yan ang itatanong ni Jesus Christ sa kanyang mga disciples. Kaya dapat tayo, as a witness, it should be our first priority. It should be our first concern. Be a witness. Sabihin natin, i-declare natin, I witness. Yes, napaka-importante yan. Bakit sobra-sobra namang importante yan kay Jesus Christ? Bakit naman dapat yan maging importante sa akin? Dahil number 1, kapatid, hell is real. Hell is real. You need to witness. You need to testify because hell is real. Totoong merong impyerno. Hindi yan yung mahirap yung buhay tapos impyerno tong buhay. Hindi yan, ang init-init dito sa Pilipinas, impyerno. No! Hell is real. It is a literal place. Totoong lugar yan. Napanghabang buhay. Ang sabi sa Revelation chapter 20 verse 12, and I saw the dead, the great and the small standing before the throne, and books were opened, and another book was opened, which is the book of life. You know, at the final judgment, haharap ang mga tao. Sabi dyan, the great and the small. Kahit sino pa. Kahit ano pang accomplishment, kahit gano'n pa kayaman, haharap at haharap. Kahit na gano'n pa kabait, kahit na gano'n pa kamatulungin, kahit gano'n pa ka-impluensya, great or small, haharap sa final judgment. And ang sabi pa rito sa Revelations 20 verse 15, and if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. Hell is real. That's real. But there is a lake of fire. That is a literal place. And I'm sharing this sa bawat isa sa atin, hindi para takutin kayo, para magbigay. No, hindi ganon.
Kasi it is para maging aware tayo. Diba? Para malaman natin. Diba? Ano ba talaga ang mangyayari? Ano ba yung pahihintulo? Ano yung magiging dulo? Mapupuntahan? Diba? Pag tayo ay hindi nag-share ng gospel sa mga tao, sa mga mahal natin sa buhay, sa pamilya natin. Diba? Ito yung pupuntahan. Hell. Bang sabi pa sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 8 to 9, in flaming fire, diba? Kanina, lake of fire. Diba? Ito naman ang pagkakadescribe sa hell, flaming fire. Bringing judgment on those who don't know God and on those who refuse to obey the good news of our Lord Jesus Christ. Doon sa mga tao na hindi kinaykilala si Jesus. Doon sa mga tao, diba, na hindi tinanggap si Jesucristo bilang Panginoon, ang sabi diyan, there is flaming fire. And they will be punished with eternal destruction. That is hell. Eternal destruction. Forever separated from the Lord and from His glorious power. Hell is real. It is a lake of fire. It is a flaming fire. It is an eternal destruction. It is forever separated from the Lord, from the presence of God, from the power of God. Hopeless, helpless, yung mga mapupunta sa impyerno. Sabi pa sa isang theologian, si Alford, sabi, as there is a second and higher life, diba? A lot of people believe dyan. Diba? And maraming mali, distorted ang isip na merong second life, merong higher life. Diba nang nasa isip, diba lahat ng tao mapupunta na dyan, diba? Pag may namatay, nasa tahimik na. Diba? Laging ganun yung sinasabi, pag merong namatay, kasama na siya ni Lord. Diba? Hindi lahat ng namamatay mapupunta sa langit, mga kapatid. Yes, there is second and higher life. So, there is also a second and deeper death. But heaven is real, but so is hell is real. And as after that life, there is no more death. In heaven, there is no more death. So, after that death, there is no more life. Alam niyo mga kapatid, hell is real. And at the final judgment, there will be no turning back. There will be no turning back for those people na mapupunta sa hell. Diba? Doon na, hell is real. Diba? Walang hanggan na yun. Habang buhay na, hindi na matatapos, magpakailanman. Yun na yung sitwasyon ng mga tao na mapupunta sa hell. Yun na yung lugar nila. Kaya napaka-importante, tayo, diba? Ikaw, be a witness. Diba? Share who Jesus Christ is. Share what He has done. Diba? Ang impyerno, para sa mga tao na hindi kikilalanin si Jesucristo at tatanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya dapat tayo, diba, na who believe in Jesus Christ, who is Jesus Christ is our Lord, we need to be witnesses. You know, people without Christ, people will suffer in future eternity because of hell. Diba? Ang mga tao, because without Christ, diba, people will suffer in future eternity sa hell. Diba? Sa final judgment, sa future eternity. Pero alam nyo, mga kapatid, more than that, without Christ, people are suffering right now because of sin. Hell, sa future eternity yan. Pero ngayon, meron ding nagpapahirap sa tao eh. And that is sin. Huwag mo isipin na, hell pa pala, final judgment pa pala, matagal pa yan. Mga kapatid, there is sin na ino-oppress ang tao, diba, na wala sa Panginoon. Merong sin na sinisira yung buhay ng tao na wala sa Panginoon. Kaya dapat tayo, right now, let us be witness.
Because number one, hell is real. And number two, sin is everywhere. Diba? Grabe ang kasalanan. Lalo na sa panahon natin ngayon. Diba? Talamak na ang kasalanan. Harap-harapan na. Distorted truths. Diba? Yung mali, nagiging tama. Yung tama, ginagawang mali. Diba? Yan na yung nangyayari. Diba? Kaya dapat tayo, let us be witness. Because sin, diba, nasa paligid natin. Diba? Kahit nga minsan nga, nasa church na eh. Diba? Every week na nagsisimba eh. Diba? Pero nandyan eh. Diba? Alam nyo, yung kasalanan, yan ang kasalanan, yung kasalanan ang kasalanan, kaya ang buhay ng tao ay walang buhay. Diba? Ang kasalanan. Diba? Yan yung punot dulo, yan yung dahilan. Kaya bakit maraming tao, diba, ang buhay ay sira. Because sin is the root of destruction. Diba? That is sin. It destroys. You know, sin, ito yung tool ng enemy to destroy lives of people. Diba? Kasalanan. Diba? Yung pamumuhay ng hindi tama sa paningin ng Diyos against the Word of God. Na walang Diyos sa kanilang buhay. Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. Diba? Yan ang ginagawa ng kasalanan. It brings death to a person. Diba? Yes, spiritual death. Diba? Separation from God. Diba? But even, diba, death emotionally, diba? Death physically, diba? Ang dami-daming sakit. Diba? Mga sumpa, diba? Na nasa kanilang katawan, diba? Hindi gumaling-galing. That is because of sin. Diba? Death, mentally, ang dami ngayon nagsasuffer in depression, diba? Anxiety, kung ano-ano na yung mga nangyayari. Diba? And even death in finances. Ayan, ako, diba? Maraming tao suffering financially. Diba? And the root of that is sin. Diba? The enemy will use sin. Ipapasok ng enemy yung kasalanan sa buhay ng tao para yung tao hindi maranasan yung magandang plano ng Diyos. Para yung isang tao masumpa. Para yung isang tao, diba, masira ang kanilang buhay. That is sin. Diba? That is the weapon of the enemy to, sabi sa John 10:10, to steal, to kill, and to destroy. The enemy, Satan, the thief, Satan, he is real. Diba? At wala siyang ibang layunin at goal but to steal, to kill, and to destroy. At ang gagamitin niya yung kasalanan. Minsan iniisip ng maraming tao, maliit lang na kasalanan. But alam niyo yung maliliit na kasalanan niyan, hindi yan maliit. Diba? Malaki ang pwedeng maging effect niyan sa buhay mo. Para masira ang iyong buhay, para manakaw yung magagandang bagay na nais ng Diyos para sa iyo, para patayin yung magandang kinabukasan, magandang plano, mga pangarap ng Diyos para sa iyong buhay. You know, sin sa pamamagitan ng kasalanan, kapatid, diba, ang isang tao, diba, na namumuhay sa kasalanan, diba, binubuksan ng tao na yun yung buhay niya kay Satan. Diba? Ang tao, diba, na namumuhay sa kasalanan, binubuksan niya yung buhay niya kay Satanas. Can you imagine? Those people, pag lumabas ka dyan, those people na makakasalamuha mo, diba, yung mga tao makakausap mo, pag wala silang Kristo sa buhay, diba, at namumuhay sila nang hindi naayon sa kalooban ng Diyos, diba, neglecting God, diba, disobeying God, binubuksan nila yung buhay nila, bukas na bukas sa enemy. Bukas na bukas kay Satanas. But that is the power of sin. That's why tayo, mga kapatid, be a witness. Kailangan nating ipahayag si Jesucristo dahil tanging kay Jesucristo makakalaya ang tao sa kasalanan. Amen?
Amen. Diba ang sabi dun sa John 10:10, yes, the thief's purpose is to steal, to kill, and to destroy. But God, sabi niya, my purpose is to give them a rich and satisfying life. Wow, that is the purpose of God for you. Rich and satisfying life. Sabihin mo nga sa katabi mo, rich and satisfying life. Yan. Tignan mo naman, wag mo lang sabihin, tignan mo yung katabi mo, bagay na bagay. Sabihin mo nga dyan, bagay na bagay sa'yo. Ang rich and satisfying life. Yan, diba? Yan ang nais ni God para sa'yo. Diba? Rich ka na. Rich ka na. Diba? Not just rich, diba? Rich, diba? Very, masaganang buhay. Ayan, diba? Satisfying. Diba? There is joy, there is peace. Yan ang nais ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Diba? And if it's Satan, ang kanyang nais is to destroy lives of people, at ang kanyang tool is sin, si God, ang purpose ni God, to give us a rich and satisfying life. Kaya nagpadala siya ng Savior. Diba? Number 3, why it is important for us to share the good news of the gospel. Because there is a Savior. Diba? Merong tagapagligtas. Diba? Ang sabi sa Romans chapter 6 verse 23, alam natin yan, for the wages of sin is death, yes, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Diba? Through Jesus Christ. Diba? Merong buhay. Diba? Buhay na masagana. Buhay habang buhay sa langit. But through Jesus Christ, He is our Savior. Alam nyo, si Jesus Christ, ang sabi sa John chapter 3 verse 16, and for God so loved the world that He gave His one and only Son. Gave, binigay na ng Diyos. Kapatid, nagsakripisyo na ang Diyos. Kapatid, nagsuffer na si Jesus Christ. Namatay na si Jesus Christ sa cross. Ginawa na yun ni Jesus Christ. Naghirap na si Jesus Christ. Diba? At napagtagumpayan na ni Jesus Christ yung kasalanan, yung kamatayan. Napagtagumpayan na. Meron ng tagapagligtas. Meron ng solusyon. Kaya dapat huwag kang mananahimik. Meron ng ginawa ang Diyos. Meron ng katagumpayan. Kaya huwag kang mananahimik. Diba ang sabi dyan, God gave His one and only Son, Jesus Christ, that whoever believes in Him will not perish. Diba? Those who will believe in Jesus Christ, they will not perish in hell. Diba? They will not perish in hell, but have eternal life in heaven. Diba? Meron ng solusyon, kapatid. Diba? Through Jesus Christ. But that's why we will witness. We are witnesses to Jesus Christ. Kaya dapat ipahayag natin yan. Ang pangalan ni Jesucristo. Diba? Galatians chapter 3 verse 22, but the scripture declare that we are all prisoners of sin. Diba? Yan, dahil sa kasalanan na yan. So we receive God's promise of freedom. There is freedom only by believing in Jesus Christ. Diba? Hell and sin has already been overcome by Jesus Christ. Diba? Pwede ba sabihin nga natin, thank you, Lord. Diba? You know, Jesus Christ, the name of Jesus Christ is very, very powerful. Diba? Napakamakapangyarihan yan. Yes, meron ng Savior. Yes, napagtagumpayan na. Diba? Yes, na-overcome na ang hell, na-overcome na ang sin. Pero, kailangan manampalataya ng tao. Diba? Ang mga tao, para maranasan nila yung kaligtasan. Ang sabi sa Romans chapter 10, verse 9, so you will be saved if you honestly say, Jesus is Lord. Sabihin nga po natin, Jesus is Lord. Diba? And if you believe with all your heart that God raised Him from the death. Diba? Those lang na mga maliligtas, diba, who will be saved, are those who will honestly say, Jesus is Lord. Yung mga tao, diba, na genuinely
si Jesus ang kanilang Panginoon. And who will believe, mananampalataya ng buong puso sa kung ano yung katagumpayan ni Jesus, kung ano yung ginawa ni Jesus. Diba? The gospel. This is the gospel. This is the good news. Diba? Ito yung soul winning. Diba? Kaya nga tayo dito sa Christ the Rock, diba? Full blast in soul winning. And soul winning is nothing without the gospel. There is no soul winning without the gospel. And what is the gospel? It is Jesus Christ. It is who Jesus Christ. It is what Jesus Christ has done. Kaya naman, Romans chapter 1 verse 16, for I am not ashamed of this good news about Christ. Sabihin nga po natin, I am not ashamed. Huwag kang mahihiya. Diba? Huwag kang magdadalawang isip. Huwag kang mananahimik about the good news about Christ. It is the power of God at work. Gospel is the power of God at work. Saving everyone who believes, the Jew first and also the Gentiles. You know, let us not be ashamed. Diba? Huwag tayong maging laid back when it comes to the good news about Christ. Diba? Huwag kang mahihiya when it comes the gospel about Jesus Christ. Because through the gospel, through the good news, there is power at work. A power that destroys the power of sin. Power that saves people from hell. That is the gospel. That is the good news. Kaya Christ the Rock, let us be full blast. Let us not be ashamed. Let us be unstoppable for Jesus Christ. Pwede ba sabihin nga po natin, Jesus Christ is my Lord. Amen. Jesus Christ is my Lord. And when we say Lord, sabi sa Romans chapter 14 verse 8, and if we live to the Lord. And if we die to the Lord. Therefore, whether we live or die, we are the Lord's. Amen? Jesus Christ is our Lord. Kaya ibig sabihin nun, ipapagamit natin yung buhay natin para sa Kanya. Amen? If we live to the Lord. If we die to the Lord. Patay kung patay. Amen? Patay kung patay para kay Jesucristo. Pwede po ba lahat po tayo ay tumayo? And let us pray. Alam niyo po, I believe, dinala ka ng Diyos sa lugar na ito. Diba, narinig mo itong mensahe na ito dahil merong layunin ng Diyos sa bawat isa sa atin. May layunin ng Diyos sa buhay mo. Nais kang gamitin ng Diyos powerfully, mightily, for the gospel, for the good news, for the salvation of your family, for the salvation of your community, for the salvation of your marketplace, of your campus. Gagamitin ka ng Panginoon. Kaya naman, sa oras na ito, bawat isa sa atin, let us come to God. Because the gospel is nothing without Christ. It is all about Jesus Christ. And tayo as witnesses, we need to be surrendered to Jesus Christ. Mararanasan natin yung kapangyarihan ng Holy Spirit, yung kapangyarihan ng Diyos. Kapag tayo, we are fully surrendered to the Lordship of Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo, O God. Lord, we are here right now, O God. Kumilos po kayo sa buhay ng bawat isa, O Diyos. We pray, Lord God, ang biyaya nyo, ang inyong habag sa buhay ng bawat isa na nandito ngayon, O God. We believe, Lord, we know, O God, Lord, pinili mo ang bawat isa, Panginoon. Sa oras na to, sa panahon na ito,
Dahil gagamitin niyo po kami, Panginoon, para sa kaligtasan ng aming pamilya, O God. Para sa kaligtasan ng maraming tao, Panginoon. Lord, you will use each and every one of us, O God. Lord, you will anoint each and every one of us. Holy Spirit, anoint your people. Anoint your church. Ibuhos mo ang iyong kapangyarihan sa buhay ng bawat isa. Gamitin niyo po kami, Lord, for the salvation of people, for your name, for the gospel, for the good news about you, Jesus Christ. Lord, I pray, Panginoon, sa bawat isa na nandito ngayon, I pray, Lord God, for your anointing. I pray, Lord God, for your power. Pwede ba, kapatid, let us raise our hands before God. Pwede ba, ipanalangin mo, diba? Kausapin mong Diyos. Ask God for that anointing. It is the promise of God in Acts chapter 1 verse 8. But you will receive power. The Holy Spirit will come upon you. But you will receive power. You will be filled with the Holy Spirit. That is the promise of God. And right now, as we commit full blast for the gospel in soul winning, right now, the power of God will come upon you. The Holy Spirit will fill you right now in the name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Lord, fill your people. Anoint your people. Lord, empower your people, O God. Lord, itong mga kamay, Panginoon, nakataas. Lord, pagpalain niyo, Panginoon. Itong mga kamay na ito, Panginoon, na nakataas, surrendered before you, O God. Lord, bless it, O God. Lord, release your power, O God, sa bawat isa na nakaangat ang kamay ngayon, Panginoon. Sa lugar na to, and even, Lord God, sa online, Lord, sa mga nanonood, Panginoon, right now, O God, Lord, I pray, Lord God, for your power to work, O God, sa bawat isa sa amin. Lord, for your Holy Spirit to fill each and every one of us. Lord, we pray, Lord God, for the authority that comes from you, Jesus Christ, in our lives, O Lord, as we share the gospel, Lord, as we win souls, O God, as we testify about you, Jesus Christ, we pray, Lord God, there will be power, O God. Lord, makikita namin ang kapangyarihan mo, Panginoon, sa buhay ng aming pamilya, sa buhay ng aming mga tao na aming papahayagan, Panginoon. We pray, Lord God, for miracles, deliverance, salvation, revival, and breakthrough in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Lord, for the victory. Thank you, Lord. Thank you, Jesus Christ, because in your name there is victory, O God. Thank you, Lord God. Lord, because you have overcome sin, you have overcome death, O God. Thank you for your resurrection, O God. Maraming salamat po, Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po sa oras na ito, O God. And we pray, Lord God, Lord, pagpalain niyo po, Panginoon, Lord, ang simbahan ng Christ the Rock, Panginoon. Lord, bless this church and use this, Lord, this church for your glory, O God, for your greater glory, for your name. In Jesus Christ's name. Amen and amen. Pwede ba isang malakas na palakpak para sa ating Diyos? Praise the Lord.